tayo manalangin. O aming Diyos, na buhay makapangyarihan sa lahat, nagulungan namin ng pagpamaan upang ibahagi ng pagsabat at salamat nito sa pagtatapos ng taong 2024. Mga Panginoon, ay maging mabunga ang aming pagninilay ng inyong buhay na salita at patuloy niyo ito kami pangunahan, samahan at paliwanagin bilang isang komunidad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gumawa tayo ng talaan ng mga karanasan natin ng mabuting pakikitungo ng Diyos sa atin, lahat ng bagay na Kanyang ginawa para sa atin na dapat natin papurihan at pasalamatan. Kaya't nga ang bawat isa ang pag-ibig ng Panginoon. Papurihan siya sa lahat ng Kanyang ginawa. Pinapakarami. Pinapatiga ang sugo sa Kanyang anak, dahil rin sa kanyang nakawa kami sa atin. Tinubos tayo ng mga makakaon sa ating kalagayan. Ang wika ng Panginoon sa propeta, kung kaya iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang pagdadalamhati. Nagdalamhati rin siya at iniligtas nila sila sa pamamagitan ng anghel na nagpahayag ng kanyang presensya. Dahil sa pag-ibig niya at awa, iniligtas niya sila. Nung una pa man, inaalagaan niya sila sa lahat ng araw. Halina, sambahin natin at papurihan ng Diyos sa kanyang dakilang katapakan. Manalangin tayo. Kapagmahal at kapagkalingan namin Panginoon at Diyos, makiligka ng lahat at kapagkalalay, nagkakatipon kami sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon Jesus. Punuin ang aming puso at pag-alala at pasasalamat sa iyo para sa pag-lipas at pagkaroon kami ng tulong para natin ang bawat hapon. Pasasalamin ang aming mga espiritu sa katiyakan ng iyong presensya na katuwang namin sa lahat ng panahon. Naway unahin ang ilan ng espiritu upang masalayan sa amin ang iyong kabutihan at karapatan. Pagpalain Ang aming pagkakalaga ng buhay at pagpintuon upang lalong maghiyabong at magmahal ang ministeryo sa pamamagitan ng Iglesia sa parating na taon. Masusungan mo ang lahat sa ngayon at sa lahat ng oras na aming mabuhay. Alang-alang kay Kristo Jesus na aming nagpagligtas. Amen. Amen.
darating na taon. Isang bagong buhay nawa ang ipagkaloob niya. Kaya't lumapit tayo ngayon sa kanyang paanan, buong kapakumbabaan, pagsisihan ang ating mga nagagawang kasalanan. Manalangin tayo. Ang nais nyo ay isang pusong tapat, Panginoon, kung kaya't ipagkaloob nyo sa aking kalooban ang karunungan. Linisin at tugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadaman niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at gawin ang lahat kong kasamaan. Ililikha niyo ako ng busilak na puso. O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Amen. Pagkaroon po tayo ng sandali ng matahimik na pananalangin at ating pong lapit sa ating Panginoon ang ating mga nagawang kawalangan at kahinaan laban sa Kanya at sa ating kapwa. Sa ilang oras ay magpapalit na ng taon. Ano mang ating sinabi, ginawa, naisip sa nakalipas ay bahagi na ng nakaraan. Ngayon, ang bagong simula. Ngayon, sa bawat araw na darating, ang Diyos ay may kaloob sa ating buhay at pag-asa. Ngayon at dito, maging sa darating, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Tinubos na kanyang kamatayan sa krus. Pinatawad at pinagaling. Magpasalamat tayo sa biyayang ating tinanggap, ipakita natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng mga binago nating buhay. Amen. Mapagpala at makabulong gabi po mga kapatid. Good evening po. Magandang hapon. Ayan. Tayo pinagpapasalamat sa Panginoon at tayo po isama-samang narito upang alalahanin ang kanyang kabutihan sa paglipas at sa pagpasok ng panibagong taon, 2024 at 2025. Unang-una po ang ating mga sa panahon po ng pagdatal hanggang sa panahon ng Kapaskuhan ay ating po pinagpapasalamat sa Panginoon. Naririyan po yung ating Christmas kantata, naririyan po yung ating Christmas fellowship dito, yung ating simpang gabi, at iba pa. Ano po, na meron po kaugnayan sa ating buhay bilang isang iglesia. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po yan. Ikalawa po, sa ating mga naging tagapagsalita sa simpang gabi. Ano po, sa ating kapatid na Grace Ignacio, sa kapatid na Thea Tidioso, at sa ating kapatid na Loida Obar. No? And of course, dun po sa mga naging part ng Children's Fellowship din. Okay, napakasalamat po tayo sa mga nanalangin at nag-share na kanila po mga pagpapalat biyaya. Nawa po ay patuloy ay pagpalain ng ating Panginoon. At nawa po, masaya tayo, sapagkat wala pong napahamak sa atin sa mga nakalipas na araw. At hindi po yung ating prayer for tonight. Sana po ay maging ligtas ang ating po pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon. No? So paalala lang po, ba't maaari naman na hindi tayo paputok ng firecrackers, huwag natin gawin. Mag-ingay na lang po tayo ng musika dyan, mga lampag na lang po tayo. And doon sa mga gun owners po, be responsible gun owner. Kasi marami pong mga instances, yung mga tinatawag natin straight bullets o ligaw na bala. So ito kayo magpaputok ng baril, hindi naman kinakailangan. Ikatlo po, manalangin tayo sama-sama. Ipag sa lubong ng bagong taon, syempre medyo malingay pa yan. Pero bago tayo matulog, manalangin tayo sa ating Panginoon at magpasalamat sapagkat sa kanyang kabutihan, tayo po ay nakasalalay ang ating inabukasan sa kanya. Ganun din po, binabati natin ng birthday greetings sa ating po mga kapatid na nagdiwang kahapon ng karawan. Ganun po dyan, kapatid na Michael Laika Garcia. Ikalawa po ating kapatid na Perlin C.
At ngayon po, ang ating kapatid na Mary Joy, ano ba pinili ni Joy? Ombao. Ay nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan sa araw. So, happy birthday po sa inyo mga kapatid. Bilang mo natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang mati sa iyong pagsilang. Ang siyang magpalang ng mahabang buhay. So, maalala lang po sa ating mga gawain sa darating pong linggo, ang unang linggo ng buwan ng Enero at sa taong 2025. January 5 po yan. So, babalik na po tayo sa ating mga regular na gawain. Alas 9 po ng umaga ang ating Sunday School. At alas 10 po ang ating worship service. So, next week pa po ang ating prayer meeting and Bible study. January 8 po. Sa unang Wednesday ng ating pong buwan ng Enero at sa unang Wednesday ng taong 2025. So wala naman tayo masyadong mga activities na ubus na. Pero meron po tayong mga paalala sa ating mga CROs, especially po yung ating mga activity monthly. Kung meron po tayong mga backlog, nag-post po ang ating council chair, no? Para po i-check ng ating mga organisasyon kung ano yung mga kinakailangan natin i-catch up. Ano? O make up ng mga activities for this year. So pagpalayo po tayo ng ating Panginoon at nawa po ay maging mabunga ang ating pong ministry for this coming year, 2025. Meron pa po tayo ng mga pabalita pa, mga kapatid? Kung wala na po, tayo lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa pagbasa ng ating bagayang talata. Ang ating talata ay mula po sa Lumang Tipan sa Aklat ng Kanuboy sa Kabanatang 3, versikulo 22 hanggang 23. Kanuboy chapter 3, verses 22 to 23. At ito po ang sinasabi. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Pinapala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Past love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pakakapuna po ang kapulungan. Dahil wala po tayong koro, sabayan niyo po ko sa awitin ito. Ang awitin ito ay alam po natin. Sapagkat ito ay kinapost ni kapatid na Arnel Depano na ating pong natabag o compositor din ng ating nakarang Christmas kantata ng Halina Emmanuel. No? Sabayan niyo po ako at patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Ay, dito yan. Yung nakila katapatan. Nakila katapatan. Ayan. Sa may tipo.
pa'y may naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y lang sa aming noon hanggang ngayon. Patayan ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap at mangusap bawat isa sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus namin, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa mga nakalipas po na linggo ay ating pinagdiwang ang panahon ng pagtatal at kapaskuhan. At bahagi pa ho ng ating pagdiriwang sa mga panahon ito ang Christmas tide season. Actually, ito po ang tinatawag nating transisyon o paglipat mula po sa isang liturhikal na panahon patungo sa panibagong liturhikal na panahon. It is the transition from one liturgical season to another. So tayo po ay tumatanaw sa Epiphany season. Pagpatak po yan ng panahon ng Enero o buwan ng Enero. At sa panahon po ng Epiphanya ay ating ipinagpapatuloy ang kahulugan at mensahe ng Kapaskuhan sa ating mga buhay. At yun naman po din yung ating nais, ang ipagpatuloy ang diwa at kahulugan ng Pasko sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang araw nito, December 31, 2024, tayo po ay nasa oras na ng alas 5:30 ng hapon. At sa ilang oras tayo po ay lilipat mula sa isang panahon patungo sa panibagong panahon. At tunay nga ang sinabi ng aklat ng mga ngaral na bawat bagay sa mundo ito ay merong panahon. There's a season for everything. At ito ang parehong panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. E tinatawag po natin Chronos. Doon po galing yung salitang chronology, yung oras ng tao. Pero, tinanggap din natin ang panahon mula sa Diyos. Ito naman yung tinatawag natin Kairos, the fullness of time. Nangangahulugan na tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa oras nito sapagkat nagtagpo ang panahon ng tao at ang panahon ng Diyos. Tayo ay bahagi nito, nagpapatuloy at ipinagpapasalamat natin sa Diyos ang naturang panahon. Sa oras nito, ating pong kinikilala ang kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating nakalipas. Tayo po mga Pilipino, meron tayong kasabihan. Ano po yung kasabihan lang? Ang di marunong lumingon sa nakaraan ay hindi makakarating sa libertad. Ay hindi makakarating sa paroroonan. So kaya po pinamagatan natin ang ating pagninilay sa gabi ito na looking back and moving forward. Ano po ba ang kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Pag sinabi mo natin pagbabalik tanaw, nandito na yung sagot sa ating liturhiya. Napaka-specific po na sinabi dito at ulitin ko po, no? Sabi po dito sa ating tawag sa pagsamba, no? Gumawa tayo ng talaan ng mga karanasan natin ng mabuting pakikitungo ng Diyos sa atin. Lahat ng bagay na Kanyang ginawa para sa atin na dapat nating papurihan at pasalamatan. Pag sinabi po natin gumawa ng talaan, ina-identify natin at mini-mention isa-isa. Ano ba ang naging kabutihan ng Diyos sa buhay mo?
Ano ba ang idinulot na katapatan ng Diyos sa aking buhay? And of course, magre-reflect din po yan hindi lamang sa ating individual na buhay, kundi patungo sa pagiging individual, patungo sa ating pamilya, at mula sa ating pamilya, patungo sa ating pagiging komunidad ng Diyos. Nangangulugan ng kabutihan ng Diyos ay hindi lamang ibinabahagi o ipinapahayag sa isang tao, kundi ito'y nagpapahayag sa atin bilang isang bayan ng Diyos, bilang isang komunidad, bilang isang iglesia. At yun ay sapat ng dahilan kung tayo po'y magpasalamat sa oras na ito, sapagkat ang katapatan at kabutihan ng Diyos ay naibabahagi para sa iba. So pag sinabi mo natin talaan, kinakount natin yung yung blessings mula sa Diyos. We count our blessings. And we name them one by one. Kung paano naging matapat ang Diyos sa ating mga buhay sa nakalipas na mga panahon. Ang katangian at kalikasan natin bilang mga tao, nagbibilang tayo ng mga kakulangan at kahinaan ng ating kapwa. Kung meron tayong talaan ng mga pagpapala, meron din tayong talaan ng mga mali ng ating kapwa. Actually, din tayo magaling. Sa halip na bilangin natin yung pagpapala mula sa Diyos, binibilang natin yung kamalian ng ating kapwa. Minsan, mas marami pa yung pagbilang natin sa sabi natin, parang hindi yata maganda na nangyari sa akin noong 2024. Bakit? Kasi lagi kami nauubusan ng budget. Siyempre nga naman, pag nawala ka ng LPG, ang hirap magluto. Di ba, Kuya Peter? Nakasalubong ka doon ni Vladimir bumili ka ng LPG. Ang hirap naman mag-New Year na walang LPG, mga kapatid, no? May mabigat na challenge siya. Pero marami po tayong mga kababayan sa ngayon namin. Talagang meron pa mas mabibigat na hamon na kumpara sa ating kinakaharap bilang mga mananampalataya. At tayo bilang mga bahagi ng komunidad ng Diyos ay hindi lamang natin sila inaalala, kundi naroon din ang ating puso at nais na makibahagi sa kanilang nararanasan. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos natin tinanggap, hindi ho natin sinusolo yan. Kundi tayo po ay nakikipag-participate. Tayo ay nakikiisa. At sinasabi natin, bahagi tayo ng mga challenges sa buhay mo, kapatid. Bahagi ako ng mga kalungkutan ng nararanasan. Bahagi ako sa kaligayahan at tagumpay mo. Pwede ba natin sabihin sa katabi mo natin ngayon? You're a part of me. You're a part of me. Bahagi po tayo ng isa't isa. Kapag meron po tayo kapatid na nakakaranas sa mabibigat na hamon ng buhay, hindi natin sinasabing bahala ka na dyan. Buti nga sa'yo. Kundi tayo ay nakikisimpatiya sa kanila. At patuloy na nakikipagkaisa. Sapagkat ganoon ang esensya ng aktibong bahagi ng pag-ibig na ating natanggap mula sa ating Panginoon Jesus. So, pag meron tayong talaan, meron tayong dahilan para mag-alaala. Meron tayong sapat na dahilan to remember God's faithfulness upang alalahanin ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung kaya sa oras na ito, inaalala natin kung gano'n naging tapat ang Diyos sa ating mga buhay, sa gitna man ng mga mabibigat na hamon na ating kinaharap. Name it, health challenges, financial challenges, family problems or family challenges, relational challenges within the church, within the community, yung mga bangayan ng ating mga politiko dyan, yung mga digmaan nangyayari sa ibang panig ng mundo,
yung mga calamities, human-made and natural calamities, lahat po yan ay bahagi ng ating pag-alaala. Sapagkat inaalala natin ang Diyos ay kumikilos at nagpapahayag sa gitna ng ating pong nararanasan mga sigalot at mga hamon ng buhay. Nakikita natin kung paano siya nagiging tapat at mabuti sa kanyang mga anak at mga lingkod. So inaalala po natin ang nakaraan upang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hindi upang hanapan ng Panginoon ng kamalian, hindi upang hanapan ng ating kapwa ng kamalian, kundi ating ipinagpapasalamat ito sa ating Panginoon. Sumunod po, kapag tayo po ay nag-alala o nag-look back, meron po tayong mga learning experiences. May pagkakatuto tayo. Pag sinuri po natin yung ating, o pinagnilayan po natin ang ating mga naging kakulangan sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa, nakikita natin kung saan tayo nagkamali. At mangyayari po yan sa pamamagitan ng ating tuloy-tuloy na pagninilay ng kanyang salita. Sa pagninilay ng salita ng Diyos, nasusumpungan natin kung ano na ang estado ng ating pananampalataya. Sa pagninilay ng Diyos, nakikita natin ang kahalagahan ng kanyang habag at biyaya. Na tayong lahat ay mga makasalanan at kailangan natin ang kanyang katubusan, ang kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Sa pagninilay ng salita ng Diyos, nakikita natin na hindi tayo nag-iisa sa mundo ito, kundi kinakailangan natin ng ating kapwa. Na hindi tayo dapat magmalaki sa harap ng ating kapwa at bagkus tayo ay dapat makipaglakbay kasama sila. The moment of reflection. Kaya nga ho, mamaya, pagnilayan natin, ano ba ang aking kinakailangan pang-improve sa aking buhay? Ano pa ang kinakailangan kong i-develop? Ano pa ang kinakailangan kong isaayos? Iwasto. At bigyan ng pagkakataon upang tayo maging karapat-dapat sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Ini-evaluate natin yung ating sarili. Pinag-inilayan natin ito, sinusuri. At kapag sinabi ng ating Panginoon, yes, kailangan pa natin i-improve ang ating mga sarili. Kung aminado tayo dyan, mga kapatid, magkakaroon ng daan ng paglago at pagbabago sa ating mga buhay. So sa panahon ng pagninilay, nakikita natin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng ating Diyos. So, lagi po pinag-uusapan yung pagbabago. Diba? Pag-year, dapat bago. Ano po ang mga dapat natin panatilihin? Ano naman ang dapat natin iwan? At isang tabi na. Alam niyo po, tinatawag tayong sorting of things eh. Yung inaayos mo yung mga bagay na hindi naman kapakano, hindi na useful, no? Meron po tayong church member din sa dati ng Destino, ang Sarian. Talaga naman pagpunta sa bahay nila, tampak ang gamit. Pati yung mga maliliit na yakot na pinag naman, hindi niya kaya i-let go. Kasi para sa kanya, useful pa daw yun. Eh, sinasabi ng mga anak niya, Dad, alisin mo na yung mga bagay na yan na hindi ka na makikinabang para dyan. At sa halip, nagiging basura na lang. At hindi nakaaya-aya sa mata at nakakalagdag pa ng masamang amoy.
So sa panahon nito mga kapatid, tukuyin natin, ano ba ang kinakailangan natin iwan at kinakailangan natin panatilihin? Sa tingin ninyo, ano ang kinakailangan natin iwan? Una muna dyan yung mga negatibong kaisipan, negatibong pag-uugali, yung mga bagay na taliwas sa bunga ng Espiritu Santo, yung mga kabaliktaran ng fruit of the Holy Spirit. No? Kung ikaw ay, kung sinasabi ng banal na Espiritu na maging matyaga ka, pansin na natin yung mga kainipan natin. Diba? Pag mayroong mga bagay na hindi naman kailangan dapat magalit, easy ka lang. Relax ka lang. Yung tayo may nag-iisip na masama sa ating kapwa, alisin na rin natin yun. Kilala natin ang ating mga sarili. Dapat kilalanin natin ang ating mga sarili. Upang nang sa gayon, maging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos at maging mabunga ang ating paglilingkod. Kaya ba natin yun mga kapatid? Kayang-kaya. Sumunod po, yung pagtinatawag ng pag-ipaw. Sa paglalakbay daw po mga kapatid, kinakailangan mo munang umakbang ng isa bago ka makarating sa mahabang pupuntahan mo o tungkulin. At tungkulin natin at pananagutan natin bilang mga mananampalataya ang umahon sapagkat ang ating Diyos ay buhay. At bilang Diyos na buhay, naniniwala tayo na ang paglibot sa nakaraan at ang pagharap sa hinaharap o yung pagharap natin sa panibawang yugto ng ating buhay ay paraan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Pag hinarap mo natin ang kinabukasan, sinasabi natin, Panginoon, nagtatapat ako sa inyo, pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat, sapagkat sa inyo namin isinasaalang-alang ang aming mga buhay. Kapag tayo daw po ay humarap sa panibawang yugto ng panahon at ng ating kinabukasan, ito rin po ay isang akto at ekspresyon ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. Nang walang pagdududa at pag-aagaw. Mga kapatid, tayo po sa ilang oras ay sasapit na sa panibagong panahon. Subalit, nananatili ang katapatan at ang pag-ibig ng Diyos. At tulad po na sinabi ng ating talata, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Pag sinabi natin hindi nagmamaliw, mga kapatid, hindi nagbabago. No? Ito ay laging sariwa bawat umaga at ang katapatan niya ay napakadakila. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. They are new every evening. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pagharap natin sa panibagong yugto ng panahon ng 2025. Harapin natin ito ng may buong pag-asa, ng may pananampalataya, at higit sa lahat ng may pagtitiwala na ating lahat isinusuko at itinatagubilin sa ating Panginoon ng lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And again, happy, meaningful, and prosperous 2025 to all of us sa ating mga kapatiran here and abroad as iba pang nakikinig dyan. Happy New Year po sa inyo. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wika ng mga awit, kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang pinalalagyan.
Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kailanganin, kalingain? Ipinamamahalan niyo sa amin ang inyong mga alalahanin. Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Lahat ng ating tinatangkilik ay mula sa Diyos na lumikha sa atin, kaya naman parangalan natin siya sa pamamagitan ng ating mga handog, tanda ng ating pagkilala sa lahat ng bagay na kanyang pinagpala sa atin. Gawin natin ngayon ang pagkakaan. Pwede po natin ang tunay kang pagkakas. Tunay kang marapat, Diyos namin Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Oh
pagbigyan. Ating kung walang pagsamantalang patayin ang ilaw, editor, kaya, at ibahagi mo natin ang mga kabilang binili ng ating kapatid na to. Pamahagi natin ito. Wika ng Panginoon, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Siya ang liwanag na hindi kailan magkakasik ng kadiliman. Simboliko ang taglay ng kalikasan ng mga kandila at ang liwanag ng dinas nito. Ang ilaw ng kandila ay umakatawan sa pag-ibig, sa kagandahan, sa init at pangangalaga, sa kabutihan higit na malakas kaysa kasamahan. Kumakatawan ito sa buhay at ang mga kandilang inyong hawak ay kakatawan sa inyong mga buhay ng lilipas na taon. May sandali sa ating buhay na nagliwanag tayo upang makita ng iba ang pagmamahal ng Diyos na nasa ating mga puso. May panahon na umandap-andap ang nilas nito. Marahil ay natakot tayo, nangamba, nag-isip dulot ng kawalan ng kasalanan sa epekto ng pandemya sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin, Panginoon namin Diyos, nababatid mo ang lahat tungkol sa aming mga buhay, sa mga bagay na hindi namin nagawa. Nalalaman mo ang aming mga kahinaan at pagkukulang, ang aming mga naging kabiguan at tagumpay. Lahat na naganap sa taong nilipas ay batid mo, maging ang aming mga pagsusumikap na maging tapat sa iyo. Sa pagharap namin sa bagong taon, pagningasin mo ang liwanag ng iyong mga salita sa aming buhay. Pag-arabin ang aming pananampalataya at paglilingkod. At naway patuloy na masinag sa amin ang gawa at kilos ang iyong kabutihan at pag-ibig. At gamitin kaming daluyan ng pagpapala, paghilom, kaayusan, at pagkakasundo. Tulungan kami makapagsimula muli taglay ang kaloob mong pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat, mangyari nawa sa amin ang iyong nasa. Umayo tayo ngayon upang yakapin ang bagong taon na kaloob ng Diyos. Hindi man natin tiyak ang dadalhin nito sa ating sapagkat sinabi ng matalinong sa Solomon, alam mo na ang tinakda ng Diyos sa tao. Iniyangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkakaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Gayunpaman, humayo tayong nananangan sa mabubuting panukala ng Diyos para sa atin kung paano maging mabuti ang Panginoon, maging mabuti tayo sa lahat. Makita naman natin si Kristo sa mukha ng ating kapwa. At ang Diyos ay manahang kasama natin. Si Kristo Jesus ang magsilbi natin pagkain at inumin. Ang Espiritu Santo ay hawakan tayo at pangunahan sa buong taong paparating. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan sa pangalan ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at iyong patnubay. Amen.
isipan ang ating mga mantika. 1, 2, 3, go! Happy New Year! God bless us all po, mga kapatid. Palay